Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong mga alagad ni Rodrigo Roa Duterte, maging yung mga kaalyado nila na nagsisikap na hindi malagas ang bawat isa sa kanila, lalong-lalo na patungkol kay Bato de la Rosa at syempre patungkol po dito kay Vice President Sara Duterte. Pero unahin muna natin itong patungkol po kay Bato de la Rosa na kung papaano siya ay nakatakas, na kung saan ay tinulungan po ng mga senador na hudas, na kung saan ay mas pabor sa ilang mga personas lamang kesa sa mga Pilipino. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, para po sa akin sana po'y magising na ang mga DDS sa katotohanan, lalong-lalo na sa ginagawa pong kasinungalingan, panggagago, pambubudol nito pong mga senador na makaduterte. Kagaya po nito ni Alan Peter Cayetano. Alam niyo, kung titignan niyo siya, talagang masasabi mong banal na aso eh. May mga pa-picture-picture pa na dinadasalan sila ng isang bishop. Alam niyo, kahit dasalan pa po ito ng kahit sinong santos, kahit pa kung nabubuhay pa yung mga 12 apostoles ni Jesus Christ, kahit yun pa yung manalangin para sa mga to, hindi po maitatanggi at hindi po natin yan sabi natin maitatanggi na mga sinungaling talaga at talagang hudas talaga itong si Alan Peter Cayetano. Alam niyo, napakagaling po na dramatista tong Chinese na to. Napakagaling po talaga na dramatista. Basta Chinese, no? Itong si Cayetano po ay, biro mo, gumawa ng istorya, ang Senado daw is under attack. Ngayon, ito po ang sumampal kay Cayetano. Ang sabi niya, sa pamamagitan daw niya ay hindi daw natibag ang Senado. Paano titibagin? Wala namang tinibag. Puro kadramahan naman yung pinagsasabi niya. Para gusto niyang sabihin na sa pamamagitan niya, hindi napasok o hindi nasira ng ilang mga otoridad yung kapangyarihan ng Senado. Wala na, hindi naman tinibag, hindi naman sinisira. Katulad ng sinabi ni Matibag, wala namang sisirain dahil nasa proper naman yung lahat ng mga naging pagkilos ng NBI maging ng mga kapulisan. Ngayon, nung inilabas po ng DILG sa pamamagitan ni John Vic Remulla at ng hepe ng kapulisan, lumabas po na nagpaputok itong si Plasca nang walang katao-tao. Ibig sabihin, lumalabas sa investigasyon na nagpaputok siya para lamang sindakin, guluhin, para ang intensyon ng mga media, maging ng mga taong sumusubaybay sa mga pangyayari dyan po sa Senado, ay doon sa ginawa niyang kalokohan, doon sa ginawa niyang pagpapaputok. Ngayon, nung tinignan po doon, sinasabi nga na kaya daw siya nagpaputok dahil sa ganito, ganyan, tinignan po doon sa CCTV, wala pong mga NBI personnels. No? Tanging siya lang po ang nandoon, nagpaputok kunyari dahil meron, pero walang katao-tao. Sa madaling salita, isang pamloloko, isang pambubudol, isang panggagago sa taong bayan, yung ginawa po ng Sergeant at Arms dyan sa Senado. Ngayon, hindi po nila maitatanggi yun dahil ang katotohanan po ay mas matibay pa sa mga sinasabi po ng mga sinungaling na senador katulad po ni Alan Cayetano, maging ni Amy Marcos at ng ilan pang mga senador na kasama nilang niloloko o binubudol ang taong bayan. Ngayon, maging itong si Robin Padilla hindi po makapagsalita dahil hindi niya magagamit yung kanyang kasinungalingan, yung kanyang kagaguhan, yung kanyang pagiging demonyo dahil kitang-kita po at mismo mga tauhan Plasca ang nagsabi na ang kasamang lumabas at ang sinakyan na sasakyan
ni Bato ay mismong sasakyan ni Robin Padilla at kasama mismo siya. Kaya nga pag tinatanong si Robin Padilla, wala siyang masabi. Kundi bahala na yung investigasyon, pa-impress pa siya na hindi na siyang sasalita kasi baka paiba-iba yung ano. Talaga, dahil mabubuking ka lalo sa kasinungalingan. Mabuti si Robin Padilla dahil tanggap niya na nakita talaga sa camera at mismo mga tauhan ni Plaska ang nagsabi na ito nga si Bato de la Rosa ay kasama ni Robin Padilla na lumabas. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, dumako tayo uli dito kay Cayetano. Alam nyo, sa totoo lang, ako po'y naaawa sa mga Pilipino na nabubudol po ng hayop na ito. Dahil sa totoo lang, napakagaling po talaga na dramatista itong si Alan Cayetano. Sabi ko nga, itong mga membro ni Digong ay pangpamas, no? So talagang masasabi natin na talagang pag naging artista itong mga ito, talagang tatanggap ito ng iba't ibang uri ng mga award dahil sa kanilang pagiging malupit, sa pagiging sinungaling, sa pagiging magaling gumawa ng script. O ngayon, siguro naman, hindi na siguro kakapalan pa ni Alan Cayetano yung pagmumukha niya, gayong lantad na sa taong bayan yung katotohanan na ang lahat ng yun ay ginawa lamang para lamang lituhin o para maka-exit itong si Bato de la Rosa. So ngayon, sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, binuksan niya yung tinanggap niya at nag-combine na sila patungkol nga po sa pag-impeach dito kay Vice President Sara Duterte. Pero isa lang pong masasabi ko, hindi po dapat tayo magtiwala dahil alam naman natin na si Alan Peter Cayetano ay aso, tuta, alagad ng mga Duterte. So ngayon, para sa akin, para mas mainam, para mas maganda siguro kung palitan si Alan Cayetano bilang Senate President. Para nang sa ganun, magkaroon tayo ng kasiguruduhan na talagang mai-impeach at talagang mananagot nga itong si Vice President Sara Duterte sa mga nagawa niyang kasalanan sa taong bayan. Kailangan hindi palagpasin niya, kinakailangan matanggal at hindi na mabigyan pa ng pagkakataon na siya ay maglingkod pa sa taong bayan para lamang magnakaw. Diba? At syempre, sa totoo lang, ako po ay natutuwa din dahil sa kabila ng kanilang mga ginagawang mga kalokohan, ang ombudsman o ang DOJ pala ay nag-endorse na kasuhan na itong si Jingo Estrada ng plunder. At syempre, mangbalita ko pati itong si Escudero at maging itong si Joel Islord kailangan na rin isunod, no? Alam niyo, pag wala na yung mga taong ito, pag nalagas na itong mga ito, sigurado ako na talagang iiyak ng dugo itong mga Duterte dahil nga sa ang inaasahan lang naman nila kumpleto yung kanilang mga traidor o yung mga hudas na alagad, no? Pero ganun pa man, isa lang pong masasabi ko, pinagkakatiwala natin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat ang mga nangyayaring ito. At syempre, naniniwala din tayo sa kakayahan ng ating mahal na Pangulo na kaya niya to. Kasi sa tulad ng sinabi ko, pagka itong mga bagay na to ay pinalagpas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa totoo lang, parang ipinakain niya na sa buhaya ang bansang ito. O pinaubaya niya na sa mga taong magnanakaw ang bansang ito. Dahil alam naman natin na kapag ang nakinabang o ang humawak sa bansang ito ay yung mga politikong sangkot o kakampi ng isang taong kriminal, isang taong traidor, ng isang taong alipin ng isang bansa, tayo po ay talagang mas tiyak na makakaranas ng paghihirap, pagdurusa, gutom, no? Kaya sa ating mga kababayan, para sa akin, siguro manawagan tayo na palitan na. At sa mga senador natin, dapat isa kayo sa manawagan na palitan na itong si Alan Peter Cayetano. Huwag natin painitin yung puwet niyan dyan sa Senado dahil alam naman po natin na yung senador na yan ay talagang dramatista po yan. At alam ko, nalalaruin lang niya yung tungkol sa pag-i-impeach o pag-iimbestiga sa mga katiwalaan ni Vice President Sara Duterte. Tingnan niyo, pati nga yung camera nagtataka na bakit hindi sila sinasama samantalang kasama sila dapat dyan. O, doon pa lang makikita na ninyo na mayroon pong nangyayaring kakaiba.
mayroon pong nangyayaring hindi maganda. So dapat sumama po ang taga-kamara, sumama ang mga taga-kamara sa pag-iimbestiga. Isa sa magiging judge sa impeachment na trial laban po dito kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Kasi alam ko lalaruin lang ng mga hudas yan dyan. Lalong-lalo na to, nandiyan dyan si Amy, yung kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagamat sangkatutak na ang ginawang kasalanan ay parang libre sa batas. Ewan ko nga ba sa ating mahal na Pangulo kung bakit kaya sinasabi ng iba na weak leader siya dahil tila may kinikilingan siya. Pagdating sa atin niya ay puro imbestiga lang. Hindi naman kailangan imbestigahan na dahil lantara na ngayon paninira sa kanya. Buti pa yung mga taong nag-post lang, na ganito lang, nahuli hanggang ngayon, nakakulong pa rin. Diba? So, kaya dapat sa ating mahal na Pangulo, tulad na sinasabi ko palagi, dapat maging patas po kayo. Huwag hindi porkit kapatid nyo, hindi nyo papakulong. Para hindi kayo masira sa taong bayan, yung mga hinuli ng NBI na nanira sa inyo, palabasin ninyo. Palabasin ninyo para hindi mahulog na may kinikilingan kayo. Kung ganun lang din naman pagdating sa kapatid mo, ay hindi mo kayang ipakulong. Diba? Sa bagay na yun, masasabi ko, diretsahan ng ating Pangulo ay weak dahil hindi niya kayang turuan ng leksyon yung kapatid niya. Yan ang masasabi ko. Ngayon, balik tayo dito kay Vice President Sara Duterte. Alam niyo, sa totoo lang, sa mga nangyayari dyan sa Senado, alam ko, tuwan-tuwa si Vice President Sara Duterte dahil mukhang nagagawan ng paraan ng kanyang mga alipin na siya ay, di ba, protektahan. Alam ko naman yung mga nangyayari dyan, ang nakakabenepisyo dyan ay si Vice President Sara Duterte. Pero, huwag kayong magpakakampante dahil tulad ng sinabi ko, nung mga panahon na nagpakakampante kayo, ano nangyari, di ba? Nabulaga kayo. So ngayon, para po sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, isa lang po ang aking nalalaman at alam ko pwedeng mangyari, posibleng may mga pagbabago pa rin dahil tulad ng sinabi ko, may mga ebidensya laban po sa mga tumutulong, lalong-lalo na sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan at ang mga mambubudol, mga sinungaling, may mga sapat na ebidensya na sila po ay nagsisinungaling din. Lalo na yung Plaska. Kitang-kita, warning shot daw siya, isa lang. Ngayon, imbis daw na ganito, ganyan, gumawa pa ng script, ayun, nabuking din. Sinasabi pa nila, wala daw camera doon. Anong walang camera doon? Ano yun? Sisinungaling ba yun? Kuwang-kuha nga yung mga kilos mo Kuwang-kuha nga yung mga galawan mo. Diba? So ngayon, isa lang masasabi natin dito. Ang lahat ng ito ay talagang pambubudol sa taong bayan. Kaya kinakailangan imbestigahan po ito ng Malacanang. Kinakailangan kumilos ang Malacanang, huwag magpatulog-tulog, huwag magpakampante. Dahil nakasalalay dito pati yung buhay ng mga taong kumampi sa inyo. Pati yung buhay ng mga taong inosente. So, para sa akin, mananalo pa rin po ang taong bayan. Hindi ang mga maka-Duterte na kung saan ay talagang mga hudas katulad ng kanilang puon. So, si Bongo, malapit na rin yan. Pag nawala si Bongo, si Bato, nawala ito, makakasuhan si Jinggoy, si Escudero, si Joel. Pag nawala na yung lima na yan, itong mga kahambugan ng mga Duterte Black, tapos yan. Yan lang ang masasabi ko. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa tinapay. Maraming salamat po.